Okay guys, welcome back to our bootcamp. So today's lecture will discuss about CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. So what is CSS? So yun yung meaning niya. CSS stands for Cascading Style Sheets. Okay. CSS is the language we use to style an HTML document. Siya yung ginagamit natin pang style ng HTML elements or ng documents. CSS describes how HTML elements should be displayed. Okay, siya yung nagdi-describe kung ano bang anong forma ng anong forma ang gusto nating ma-display, no? Siya yung nagdi-describe. Okay. So, let's proceed sa kung ano yung CSS, no? Siya yung ito yung meaning niya, ito yung name niya, Cascading Style Sheet. Siya yung nagdi-describe ng HTML elements. CSS saves a lot of work. You can control the layout of multiple web pages at all once. And then, meron tayong tinatawag na external style sheets or external CSS. Ayan. So, let's talk about syntax. No? Meron tayong tinatawag na syntax or yung rule na sinusunod natin para gumana yung code natin. So, meron tayong tinatawag na selector, meron ding declaration, meron din tayong tinatawag na property and value. So, yung rule ng selector, siya yung nag-points. Selector points to the HTML element you want to style. Siya yung nagsiselect, yung based sa word na selector, siya yung mamili kung kinsa ang ato ang stylean, kung sino yung bibigyan natin ng style. Okay? So, the declaration block contains one or more declaration separated by semicolons. No, ito yung tinatawag na declaration. Halimbawa dito meron color tsaka blue. Okay? So, pag kinumbay natin yung dalawa, so meron tayong tinatawag na declaration. Ito yung another isang declaration and then another declaration na naman. Okay? Each declarations includes a CSS property name in a value separated by colon. Kung pasin nyo dito, sa declaration, sa gitna, merong colon. And then dito naman, declaration, sa gitna is meron ding colon. Okay? And then, multiple CSS declaration are separated with semicolons. Okay? So, and then, makikita natin sa end of declaration, meron siyang semicolon. And then, dito rin. Okay? Kasi, every declarations are separated with semicolons. And declaration blocks are surrounded by curly brackets. And then, the declaration naman is surrounded by curly bracket. Ito yun. Declaration. Okay? So, halimbawa dito. Gawa ko ng file. index.html. Okay. Style muna ako dito. Style. Okay. Yan. So, ito yung example. Okay. And then meron tayong color na blue and then font size na 12 pixel. Ayun. So, ito yung tinatawag natin na selector. Yung rule ng selector, siya yung nagse-select ng elements kung sino yung gusto natin bigyan ng style. Ito naman ang tinatawag natin na declaration. And then this one also a declaration. Kung masin nyo dito, every declaration sa gitna nila merong colon. Ito colon din. Ito isang declaration, and then every declaration naman is meron siyang semicolon, no? Kahit i-single line pa natin to, tinatawag pa rin yan sa declaration. Okay, basta as long as ang declaration is na in the end meron siyang semicolon. Okay. So, ayan. Sa declaration naman, meron tayong tinatawag na property. So, ito yung property, yung nasa left. And then, ito naman tinatawag nating value. So, yung value. So, yung declaration is combination ng property tsaka value. So, halimbawa, yung color na property, yung value niya is blue. Okay. Hindi natin pwede ilagay yung value ng color, lalagyan natin ng value na 12px kasi wala namang color na 12px. So, yung color na value na, halimbawa, blue is nag-exist. So, kung ano yung property niya, so yung akma rin na value yung ilalagay natin. So, halimbawa, sa font size, kung gaano kalaki yung text size. So, font size meron tayong 12px ito. Ito yung tinatawag natin na value. Okay? 12 naman dito is yung number. Ang px naman is yung unit. So, yung pag kinumbay natin yung number tsaka unit, meron tayong sukat. No? Meron tayong sukat. Yung scale.
Okay, so yan yung ito yung tinatawag na selector, ito yung tinatawag na declaration, ito naman yung property, tsaka itong value, tsaka ito naman yung block of declarations, tinatawag na block of declarations. Surrounded by every declarations, every block of declarations are surrounded by curly braces. So surrounded by curly braces. So ganito yung syntax niya. Okay, so yung output nito, halimbawa maglalagay tayo ng h1 sa taas, h1, tapos meron siyang hello world. Kung wala tong CSS, yung default niya is ganito. Ito yung default niya. Bali, hello world na black lang yung color, tsaka malaki yung text kasi naka h1. Pag sinelect natin yung h1, tapos lalagyan natin ng color na blue, tapos apply natin ang font size na 12px. Ito na yung output niya. Lumiit yung font size, tsaka naging color blue yung text. So ganun yung CSS. Siya yung nagdi-describe sa isang element kung anong gusto nating maging output niya or outcome niya sa pag-display natin sa screen or sa sa monitor. Yan. Okay, so and then let's proceed to selectors. Ano ba yung selectors? So meron tayong tinatawag na selectors, no? Ito yung tinatawag natin na selectors. So may iba't ibang klase yan sila. The role of these selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. So ang rule niya is magpipick ng element kung sino yung gusto nating lagyan ng design or style. So halimbawa dito si H1, gusto natin sa lagyan ng color blue, tsaka font size niya is 12px or something like 50px or etc. Ganun. So meron tayong we can divide the CSS selector into 5 categories. Meron siyang 5 categories. Yung tinatawag na simple selectors. Okay? Ito yung tinatawag na simple selectors. Halimbawa itong H1, itong tinatawag na simple selectors. Simple kasi simple lang yung pag-select niya based on elements name, ID or class. So ito, pangalan ng element is H1, tapos sinelect natin. So yun yung tinatawag na simple selector. Ito naman is meron tayong combinator selector, pseudo class selector, pseudo element selectors, tsaka attribute selectors. So later didiscuss natin yung ano yung klaseng selectors yan sila. Okay, let's proceed to comments. Okay. So comments naman is yung function niya is used to explain the CSS code. Pwede siya pang explain, lagay ng notes, pang debug or pang tanggal ng mga properties, declaration, property and value. So halimbawa dito is comment, meron tayong dalawang klase ng comment. So meron tayong tinatawag na single line comment tsaka multiple line. Yung single line comment is ganito lang. Ayan. Single line comment. Okay. Kapag maglalagay tayo ng text dito, halimbawa, meron tayong text na hello world inside sa style tag. Tapos control / lang ako. Meron na akong comment. So yung comment is bali yung code na ito is may ignore lang design. So bali di siya ma-apply sa pag-preview natin, sa pag-render natin sa web page. So ito is ma-hide lang, ma-ignore lang kasi re-read lang siya as note or guide, no? Pwede din siya panggamit pang hide ng pang remove ng proper declaration. Halimbawa ito yung ginawa ko. Okay? Kinoment ko yung property and value or yung declaration. Dan comment ko naman, comment. So pwede yan siyang ganun. So marami yan siyang gamit, nakadepende lang sa inyo kung paano niyo siya gamitin. Bali, pwede siya pang lagay dito ng note. Halimbawa dito, this is a note. Okay, this is a note. Halimbawa, yan, comment. So, ito yung tinatawag natin na single line. Tinatawag siyang single line. Pwede din tayo maglagay ng comment dito. Halimbawa, dito. Ayan. Meron na akong comment dito sa taas. And meron din sa loob ng block. Which mean dito. Okay, nasa loob din siya ng block. And, kung pansin nyo dito, yung comment is sineparate ko talaga siya. Pwede lang ako mag-comment kapag
na end after sa pag-end ko ng declaration. Kung pansin niyo dito sa declaration, after ko nag-semicolon, naglagay ako pwede ako maglagay ng comment. Okay, pwede din dito. Pwede din tayo maglagay ng comment dito. Halimbawa, ayan. So, yung comment is simple lang yung rule niya. So, simple pwede siya pang note. Okay, pang note, pang lagay ng description, pang remove ng declaration, or pang debug ba kung kung gamay niyo na yung comment. So, yan yung function niya. So, naka-note dito, comments are ignored by browser. So, di siya ma-display sa page. Okay, a CSS comment is placed inside the HTML style element with start. So nag-start siya, ito yung starting point niya. Box / tapos asterisk, and sa end naman, tsaka tayo dito yung content, tsaka sa end naman asterisk tsaka /. Okay, dapat meron din siyang ending. Ayan, kasi pag wala siyang ending, yung next na code is ma-read pa rin as comment as long as makita niya yung end. So kung pansin nyo dito, naging comment tong line na to kasi dito pa niya nakita yung partner ni comment, which is yung end ng comment. Okay, so para ma-avoid yung confusion ng browser, so much better i-end nyo yung comment dito. So i-completohin nyo yung syntax niya. So ganito yung syntax ng browser. Ito yung end, yung start, ito naman yung end. Okay, so in next video, continue tayo sa mga errors, colors, background. So for short, sa mga properties na ng CSS. Okay.